Assalamualaikum. Para sa mga Pilipino na sa abroad, lalo ngayon dito sa Middle East, alam nyo kung gaano kalamig, di ba? Tuwing December, lalo mag-uumpisa pa lang lamig dito. Ako na-imagine ko, tuwing lalabas ako ng madaling araw para sa Fajr, pagdarasal namin na madaling araw. Napapaisip ako na yung ini-imagine ko gaano kalamig ngayon dito. Na itong jacket ko talaga, kung alam mo na, sobrang kapal. Pero malamig. At naiisip ko tuloy kumusta na yung pamilya ko sa Gaza, yung tatay ko. Kumusta na yung mga tao doon na sobrang lamig ngayon. Alam mo yung pumasok ang winter, mga November. Naipaisip ako na kahit pa paano, alhamdulillah, dahil kesa naman sobrang init. Wala silang kuryente, tubig, halos mahigit 2 buwan na ngayon. At isa pa, kung sa totoo lang, marami kasi akong nakikita mga mayayabang sa atin, mga tinuringan tao pero ang puso parang bato. At andun yung pagsisisi, kasi kung hindi na unay ganito, kasi kung hindi ganyan. Sa totoo lang, andun pa ba tayo sa hanggang ngayon pagsisisi? Ibahin natin yung tawag dito, mindset o puso natin. Hindi na, andun na yung nangyari, pero nasaan yung konting awa sa mga, isipin mo yung mga civilian, yung mga batang walang kinalaman dito, yung mga kapatid ko, 3. Inisip ko, kumusta na kaya sila sobrang lamig ngayon? Wala pa akong balita hanggang ngayon, mag 4 weeks na. Wala akong balita kung buhay pa ba sila o ano ng tatay ko. Alam mo, yung tatay ko mismo, wala din kinalaman sa grupong ito eh. Sa totoo, ang dami yung sinabi sa akin, against din siya sa grupo na ito, pero mahirap na magsalita ngayon. So ang punto ko lang dito, yung nadadama yung mga civilian. Nga sobrang lamig ngayon, halos 1.8 million ang nawalan ng bahay na nasa labas ngayon, natutulog sa tent. Alam mo, pakiramdaman mo gaano kalamig matulog sa tent na napakanipis na tela, na kahit magsuot ka pa ng makapal na damit na sobrang lamig. At kumusta yung mga batang nagiginaw sobra sa walang kaalam-alam, yung musmus na, alam mo yung kapatid ko nasa 5 years old pa lang, yung isa mag 10, yung isa 14. Ano pang alam itong mga to? Baka kahit yung 14 years old nagtataka din ano nangyari sa buhay niya, hindi din niya maintindihan. So konting awa lang na huwag masyadong mayabang, kasi yung masasabi balang araw kung ano ibibigay sa'yo ng Diyos ng pagsubok. Either hindi man gera, baka naman tsunami, baka naman lindol, baka naman bagyo, o baka another COVID ulit na lahat tayo tuturuan ng leksyon. So huwag tayo masyadong mayabang sa nangyayari sa iba, porkit hindi natin kalahi, porkit hindi natin kamag-anak. Huwag tayo masyadong mayabang. Tuto tayo magpakamaba. Tandaan natin na maaaring mangyari din sa atin ito balang araw. Tapos magsisilabasan din yung mga taong katulad mo na mayabang, nasasabihin kasi kung hindi kasi ganito yung mga kalahin yung nauna. Doon mo malalaman balang araw kapag nangyari din sa atin. Kaya paano mo i-expect na magkakaroon ng awa ang Diyos sa'yo kung ikaw wala kang awa sa mga kapwa mong tao? Diba? Kapag ikaw naghirap sa buhay, huwag ka magtanong bakit walang awa ang Diyos sa'yo. Kasi karapat-dapat ka bang kaawaan ng Diyos sa kalagayan ng pag-iisip mo, puso mo, at pananalita mo sa mga ibang tao naghihirap? Tandaan lang po natin, lamig pa lang itong pinag-uusapan natin. Remember, the Prophet, peace be upon him, said, "The compassionate one has mercy on those who are merciful. If you show mercy to those who are on earth, he who is in the heaven will show mercy to you." Ang mahabagin ay may awa doon sa mga maawain. Kapag ikaw ay nagpakita ng awa sa sino man nandito na sa mundo, ay siya yung nasa langit ay magpapakita ng awa sa iyo. Kaya tandaan mo, kapag ikaw ay naghihirap sa buhay ngayon, huwag ka magtataka kung bakit walang awa ang Diyos sa nangyayari sa buhay mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kung karapat-dapat ka bang kaawaan ng Diyos sa pag-uugali at puso na meron ka.